So, another opportunity na pag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon. Siguro ito po ay familiar sa atin, ang topic natin regarding the Lord's Prayer. So, pag-aaralan po natin yung tinatawag na Lord's Prayer ay kasama ba tayo na tinatawag Body of Christ. Ito po ay napaka-familiar na topic at alamin po natin. Bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa pagkakataon na inyong pinakaloob sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa. At dalangin ko, Panginoon, na sa aming pag-aaral ay aming maunawaan, maintindihan ang mga pag-aaral. At ang mga bagay na ito ay makakatulong din po sa amin bilang mga mananampalataya at kami po ay lumago sa mga katotohanan patungkol po sa iyo. Maraming salamat at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, the Lord's Prayer. Familiar po ba tayo? Yes? Pag sinasabing the Lord's Prayer, ang nasa isip natin agad, yung Our Father. So, yun po. Pero sa umagang ito ay i-explore po natin, pag-uusapan po natin, ano ba ang pinaka-nilalaman ng Lord's Prayer? Ano ba ang content, kumbaga? Ano yung sinasabi ng Panginoon? Ano yung intention ng Panginoon kung bakit in-introduce niya ang ganitong klaseng prayer? So sa Lord's Prayer na sinasabi po natin ay meron po tayong mga bagay na pwedeng i-consider. So, forgiveness of sins is a central teaching of the Bible and Christianity. In the beginning of the Bible, the first man sinned against God. Sino ba yung unang nilalang ng Diyos? Si Adam. So, nung siya nagkasala, siya ba ay ni-required ng forgiveness? Yes, dahil yun po ang nais ng Panginoon. At isa sa mga paulit-ulit na binanggit sa Bible ay yung forgiveness. Sa Old Testament, para sila'y mapatawad, kailangan po nilang mag-alay. So, hindi lang po basta-basta na tanggapin ang kapatawaran ng mga believers that time, particular sa mga Israelites. Dahil patunay na sila ay mapatawad, dapat gagawin nila yung requirements. Ano ba yung mga requirements? Mag-alay. So kung hindi nila gagawin yon, may kapatawaran ba? Wala. And then, ang priest yung mag-perform sa offering. Pag hindi po priest, hindi rin pwede. Dapat gagawin ng priest na i-offer yung mga sacrifices na ni-required at gagawin nila sa templo. So pupunta sila ngayon, yung mga nagkasala, under sa time pass, mayroon tayong dito, pang point natin. So dito banda, under sa time pass, ni-required po yung mga animal sacrifices, patunay na sila po ay mapatawad. So, kailangan nilang gagawin po yun. Mag-alay sila ng mga animals at ang dapat mag-perform ay ang high priest. Okay? At gagawin nila sa templo. Katulad ng binanggit ko po, lahat pupunta doon sa templo, hindi po nila kahit saan gagawin yung pag-aalay. Sa templo po ginagawa yon at sa Jerusalem. So ipalagay natin na yung ginagawa noon during the time pass, lalo na sa time ni Moses, ay ginagawa hanggang ngayon para sila'y mapatawad ay pupunta sila sa Jerusalem. Para sila'y mapatawad, dapat maghanap sila ng animals na walang kapansanan, walang sakit. At dapat kanilang i-perform doon sa templo para sila'y mapatawad. Okay, so yun po ang konting kaalaman under the time pass program.
forgiveness of sins is a central teaching of the Bible and Christianity. In the beginning of the Bible, the first man sinned against God. So the end of the Bible describes the final judgment towards sinners. Ito po yung final judgment. The Great White Throne Judgment. Okay? Final judgment of unbelievers, sila po ay itatapon sa lake of fire. So in the middle, man, seek forgiveness. Ayan. Kaya from the beginning, and pinag-uusapan na yung sin, and then mayroong certain na judgment at yung final judgment. So along the way, somewhere here in the middle, ay ang tao ay naghahanap ng forgiveness. Okay? So yan yung programa ng ating Panginoon bago yung final judgment doon sa kasalanan, ang tao ay naghahanap ng kapatawaran. At mayroong iba't ibang klaseng kapatawaran. During sa time na ito, ang kapatawaran kailangan ng animal sacrifices. During the time of Jesus and then the apostles, ang kapatawaran kailangan magbautismo sa tubig. Ang kapatawaran during the time of Apostle Paul ay sa pamagitan ng dugo ni Kristo. So, mayroon pong iba't ibang klase kung paano mapatawad ang isang tao. Noon, sa time ni Moses, ulitin ko, kailangan ng animal sacrifices. Nung dumating si John the Baptist, Jesus Christ, and then the apostles, kailangan nilang magpabautismo sa tubig. Sa panahon ni Apostol Pablo, ang kapatawaran ay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So, yun yung magkakaiba. Ngayon, kung hindi natin alam na mayroon palang ganong klaseng kapamaraanan para ang tao ay mapatawad, either siya ay mag-alay, or siya ay magpabautismo sa tubig, or siya ay maniwala sa ginawa ni Kristo. Yun po ang kailangan na maunawaan po natin para hindi po magkakaroon ng confusion. Sa Bible po, pag hindi natin aralin mabuti, maraming confusion po, katulad ng binanggit nga natin. Kung animal sacrifices, bakit nababago? So yun yung point natin na pwedeng magkakaroon ng confusion ang isang mananampalataya dahil may mga mababasa na ganun ang gagawin, pero without knowing the whole context of the Bible, ay mayroon pong kapamaraanan kung papaano nakipag-usap ang Panginoon sa bawat panahon. Ang mayroong iba't ibang dealings ang Panginoon, hindi po pari-parihas. So kailangan maunawaan po natin papaano ba ang dealings ng Panginoon during the time past, the but now, and ages to come. But how do we receive forgiveness? Ito yung tanong. Karamihan, papaano natin matanggap yung kapatawaran? Kung pupunta tayo doon sa time ni John the Baptist, ito po yung sa time niya. Sa panahon ni Moses, mag-alay. Pero sa time ni John the Baptist, ito po yung na-mention natin sa Mark chapter 1 verse number 4, 1 to 4, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, as it is written in the prophets, behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Number 3, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. Number 4, John did baptize in the wilderness and preaching the baptism of repentance for the remission of sins. During the time of John the Baptist, ano po yung kapamaraanan para ma-forgive, mapatawad ang kasalanan ng tao? Magpabautismo sa tubig. Maging sa mga apostles, nung sila ay nag-ministry, dito po sa Acts chapter 2, verse 36 to 38, para makita niyo po yung
gaano kahalaga ang bautismo sa tubig during that program. In Acts chapter 2, we start reading sa 36 hanggang 38. Ito yung sabi ni Apostol Pedro doon sa mga Israelites. Number 36, therefore, let all the house of Israel, so referring to the house of Israel, knew assuredly that God hath made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ. 37, now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter, and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Ito yung tinatanong nila kung papaano nga kasi sila'y nagkasala. Di ba ang kasalanan nila, yung pagpatay sa Mesyas. Eh yung pinatay nila, ito yung long-awaited Messiah, doon sila nagkasala. Ngayon, ang request nila, ang tanong nila kay Pedro, anong dapat nilang gagawin? Kasi pinatay nila yung Mesyas na matagal na nilang inaantay. Ang sagot naman ni Pedro sa 38, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So, yun po ang forgiveness. Matatanggap nila yung kapatawaran, dapat gagawin yung ni-required. Nakuha yung point? Dapat gagawin yung requirements. How do we receive forgiveness? Kung sa time natin naman, papaano kaya matanggap natin yung forgiveness? Under this present time, ang forgiveness ay given. Ibinigay na ng Panginoon kung tayo'y maniwala sa Kanyang ginawa. Okay? Pero ang forgiveness under the But Now program ay ang basis po yung blood ni Christ. In Romans chapter 3 verse 24 to 25, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. 25, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood. Okay? Propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. And then in Colossians chapter 1 verse 14, another verse, Colossians chapter 1 verse 14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. And then Ephesians chapter 4 verse 32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So ang forgiveness po, ang kapatawaran ng kasalanan ay nakabase po sa dugo ni Kristo. Hindi na sa animal sacrifices, hindi na sa bautismo sa tubig, kundi sa dugo na ni Kristo. So nakuha niyo yung point doon? How do we receive forgiveness? Kung sa panahon sa time past, iba yung forgiveness doon. And during the time of Jesus Christ, ganun din po. And then even in the But Now program. So what are the conditions to receive forgiveness? Under the time past, nabanggit po natin, mayroong condition, kailangan nilang gagawin yung requirements. Under the But Now, dapat maniwala sa ginawa ni Kristo. This is where it becomes extremely important to rightly divide the Bible. Kaya nga, we are introducing the Bible rightly divided to settle the problem and even yung confusion. Kailangan po natin, alam natin kung ano yung sinasabi ng verse, alam natin kung para kanino yung verse, alam natin kung sino yung audience at sino yung nagsasalita. Mahalaga po yun. Hindi lahat ng nasa Bible ay ang tingin natin na sa atin. Naku po, magka-problema po tayo. Mayroong sinabi ang Panginoon sa time ni Adan, sa time ni Noah, time ni Abraham, time ni Moses, sa time natin ngayon, at marami pa po na sinasabi.
ang Panginoon at hindi lahat pwede nating angkinin. Mahihirapan po tayo. Ang daming command ang Panginoon sa Bible na para lang kay Noah. May command ang Panginoon sa Bible para kay Abraham, kay Moses, kay David, sa mga propeta. Kailan ba tayo nagiging part sa programa ng Panginoon? Nung tinawag si Apostol Pablo na maging apostol sa ating mga hintel. But before the calling of Paul, ang mga Gentiles ay wala pong apostles. Okay? Wala pong apostol before Apostle Paul. Kaya nga ang pinaka-main concern ng ating Panginoon nung siya dumating ay sa Israel. Okay? Nung dumating ang Panginoon, actually ang purpose ay iligtas niya ang kanyang bayan at maghahari sa kanyang bayang Israel. Pag na-convert lahat ng Israel, doon lang po magiging bahagi ang mga hintel dahil ang mga Israel, sila ay magiging kingdom of priests. Okay? Ang mga Israel, pag na-convert, sila ay magiging kingdom of priests. Sila po ay maging royal priesthood. Peculiar people ang mga Israelites. Pero good news po, under the But Now program, tayong mga Gentiles, before na ang description natin, without God, without Christ, no hope, sa pamamagitan ni Apostle Paul na tinawag ng Panginoon na maging apostol sa atin, lahat ng naniniwala sa gospel of the grace of God, lahat ng naniniwala sa message of the cross ay magiging part sa programang ito, bahagi sa tinatawag church na katawan ni Kristo or church, the body of Christ. So ang mga believers ngayon, naniniwala sa gospel of the grace of God, ay tinatawag na body of Christ. Ngayon, forgiveness under law with conditions. Di ba? Ang forgiveness under the law of Moses ay mayroon pong requirements, conditional po. Forgiveness is something only God can give. Tandaan po natin, forgiveness is something only God can give. It is not something we can claim for ourselves, by ourselves. Under the law, God gave forgiveness under condition. Kaya nga, hindi po basta-basta ma-forgive ang mga Israelites under that program. Dapat nilang gagawin, sundin ang mga requirements para sa kanila. God could not forgive unrighteous, faithless, evil sinners. This would be unjust and unholy. To receive forgiveness, Israel was required to what? Confess their sins and perform how God instructed. Ulitin ko po. To receive forgiveness sa mga Israelites. Ano po? Mayroong requirements. First, confess their sins. Then after that, perform. After confessing their sins, next po ay mag-perform na po sila kung ano yung instruction. Ang daming gagawin, no? Ang dami pong gagawin during that program. Na pag hindi nagawa yung certain requirements, sila ba'y mapatawad? Hindi. Hindi sila mapatawad. Forgiveness required. Priest. Nakita niyo? Under the law, hindi sila pwedeng mapatawad kung wala yung priest. Yung mga Levites. And then, next, kung may priest na, yung mga Levites, sacrifices ang next. And then, confession. According to Leviticus. Gusto kong basahin natin dahil ito po ay mahalagang topic regarding forgiveness. Dahil sasabihin nila, papaano kayo ba humihingi ng forgiveness? Kayo ba ay ginagawa nyo ang forgiveness? So, forgiveness mentioned many times in the Bible, but it required right division pa rin. Kasi, dito sa Leviticus chapter 5, anong sinasabi dito Basahin ko. Sa Leviticus chapter 5.
Leviticus chapter 5, verses 5 to 6. And it shall be, when he shall be guilty in one of these things, that he shall confess that he hath sinned in that thing, and he shall bring his trespass offering unto the Lord for his sin, which he hath sinned, a female from the flock, a lamb, or a kid of the goats, for a sin offering. And the priest shall make an atonement for him concerning his sin. Kailangan yung high priest, kailangan yung offering, kailangan niyang i-confess yung kasalanan. So, ulitin ko po, sa Old Testament, para ma-forgive ang kasalanan nila, kailangan nila ang high priest na mag-perform. Kailangan nila ang sacrifices. Then, i-confess. Hindi po direct yung nagkasala ay humingi agad sa Panginoon ng forgiveness. After the time pass, pwede ba na kung sino nagkasala, diretso na lang sa Panginoon? Hindi. Hindi po. Dadaan mo na sila sa high priest. And then, titignan mo na yung kung ang sacrifices nila ay nasunod ba yung standard. At na i-confess, na ipahayag ba nila yung kasalanan. Hindi pwede kung sino nagkasala, direct sa Panginoon. Wala pong ganon under the Old Testament. Dagdag natin yung Leviticus chapter 6 verse 7. And the priest shall make an atonement for him before the Lord, and it shall be forgiven him for anything of all that he hath done in trespassing therein. Hindi pwede na i-overpass. Hindi pwede na hindi priest yung mag-perform. Ang ni-required para ma-forgive, magkaroon ng kapatawaran ng Israel, yung high priest. Yung mga Levites. Yung mga pinagkatiwalaan ng Panginoon sa templo, sila yung mag-perform. Para ang tao ay mapatawad. Hindi po pag nagkasala, agad-agad humingi, tapos patawarin agad ng Panginoon. Hindi po. Under that program, hindi ganon. Kailangan ang sacrifices. Nakuha yung point ko doon. Under that program, pag sinasabi na paano ang forgiveness sa time na yon, consider lagi yung mga high priest, sacrifices, and then confession. Yan po. What if, okay po, ito, what if they did not offer the sacrifice? Sakaling hindi nila ginawa yung sacrifices na ni-required, or sacrifice without the priest. Hindi nila gagawin yung sacrifices, or nag-sacrifice sila na wala yung priest, would not confess their sins, hindi nila gagawin. Ang sagot, they did not receive forgiveness. Hindi po nila matanggap, mga kapatid, ang forgiveness kung i-ignore nila yung priest during the time of Moses at saka yung sacrifices or nag-offer sila, wala yung high priest, or nag-confess sila na hindi nasunod yung ni-required, wala silang matatanggap na forgiveness. Nakuha nyo? Ganon katindi po. Kaya kailangan maraming alaga, maraming animals, kasi ito ay ginagamit as proxy. Okay? Pag sinasabing proxy, replace doon sa nagkasala. Instead na tao yung parusahan dahil siyang nagkasala, yung animals na walang kasalanan, doon mapupunta ang kanyang kasalanan, kaya yung animals ang pinapatay. Ang mga animals ang sinasacrifice para ang tao ay hindi maparusahan. Ganun po katindi during that program. So God required a humble heart. So aside from that, hindi lang yung priest, sacrifices, confession, kailangan yung humble heart. Hindi pwede na mayroon nga kompleto, mayroon siyang mga sacrifices, mayroon siyang
mayroong priest na mag-perform, pero yung kanyang puso ay mapagmataas, hindi pa rin. God required humble hearts, obedience, and prayer. In 2 Chronicles, ito po yung ni-required. So, hindi po basta-basta talagang napakatindi po during that time. Kaya pag hindi aralin ang Bible, rightly divided, papaano yung mga verses na ito? Siguro ini-ignore na lang, kinakalimutan na lang. 2 Chronicles 7. 2 Chronicles 7, 14. If my people, referring to Israel, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. So it requires humble hearts pa rin. Kahit may mga sacrifices during the time, ang isa pang ni-require yung mapagpakumbaba na puso. God required humble hearts, obedience, and prayer, and to forgive Israel. Ganun po yung dinescribe dito sa 2 Chronicles 7:14. Hindi pala pwedeng ma-forgive agad kasi na mayroon na yung nakapag-alay sila, nakapag-confess sila, hindi pala hanggang doon lang. Tinitingnan din ng Panginoon yung kanilang puso. Tinitingnan din ng Panginoon yung kanilang puso kung ito ay mapagpakumbaba na puso. At doon po sila ay patawarin. If a man say, he had faith in God. Halimbawa, sinasabi ng tao na mayroon siyang paniniwala, mayroon siyang faith sa Panginoon. He had faith in God to forgive him, but did not humble himself and pray or turn from his wicked ways, then his faith is in vain. Wala pa rin. Wala pa rin kabuluhan kahit sabihin niya na ako may paniniwala sa Panginoon. Pero yung pagiging humble, wala. Hindi nananalangin, wala din. Walang kabuluhan under that program. Kahit ginawa niya yung ibang mga requirements, pero may kulang, hindi pa rin siya makakasumpong ng kapatawaran. Di ba? Ganon katindi po sa Old Testament. Kaya yung mga magsasabi na nasunod ko ang sinasabi ng Panginoon, huwag kayong maniniwala doon. Okay? Israel nga na sila yung pinagkalooban, ang Israel nga na sila yung pinagsabihan, hindi nga nila nagawa, how much more tayo ng mga hintel, hindi kasama sa dating programa ng Panginoon. Ang Israel hindi nila nagawa. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Sa mga hindi nakakasunod sa lahat ng sinasabi ng Panginoon, sila ay under curse. May sinasabi dito sa Galatians chapter 3, verse 10. Lahat ng hindi nakakagawa, nakakasunod sa sinasabi ng Panginoon ayon sa kautusan, sila ay ilalim sa sumpa. Galatians chapter 3, verse 10. Chapter 3, verse 10, for as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law, to do them. Lahat ng hindi nakasunod sa kautusan na ni-record ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses para sa Israel, anong sabi? Sila ay under curse. Sila ay mga ilalim sa sumpa. Bakit? Hindi nila nagawa yung ni-required. So, ganun po yun. Mga Israelites ay na-conclude na sila ay under curse dahil hindi nila ginawa o nagawa
yung ni-required ng Panginoon. Ngayon, in Matthew chapter 6, 14-15. In Matthew chapter number 6. Ito pong sabi sa start sa verse 14. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. 15. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Nakita yung condition? Kailangan niyang magpatawad at siya'y patawarin ng ng Diyos. So kung hindi siya magpatawad, hindi rin siya patatawarin ng Panginoong Diyos. Napakatindi po. Jesus teaches His disciples how to pray according to the law. And then, dito po sa Matthew 5:17, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. So, isa sa mga itinuturo ng Panginoon sa mga apostles that time ay tungkol sa yung pananalangin under the law. At mayroon pong condition. Okay, mayroon pong condition under the law of Moses. So in this popular prayer pattern, Jesus says, forgiveness comes by forgiving one another. Okay? Sabi ng Panginoon, forgiveness comes by forgiving another people. Forgiveness was conditional. Kaya sa 14:15, yung sa binasa natin, for if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So, mahirap. Dahil ang tao unang mag-perform bago ang Panginoon gagawa. First, mag-perform tao. Gagawin muna ng tao yung ni-required, then saka na lang gagawin ng Panginoon yung part niya sa tao. Kaiba po opposite dito. Under this present time, under sa time na ito, ang forgiveness ay ibinigay na ng Panginoon sa mga naniniwala. Kaya tayo ay nagpapatawad dahil pinatawad na niya tayo. Tapos na niyang ginawa. Dito, hindi pa. Ang tao ay magpatawad, under the law, ang tao ay magpatawad para siya'y patawarin ng Panginoong Diyos. Dito, ang tao ay magpatawad dahil siya'y pinatawad na ng Panginoon. Magkakaiba po ang programa. Kaya if they did not forgive others during the time, under the time pass program, if they did not forgive others, then they would not be forgiven. Antindi. Kung hindi niya patawarin, according to the law of Moses, kung hindi niya patawarin ang iba, siya din ay hindi papatawarin ng Diyos. Their faith in Jesus for forgiveness would be vain if they did not forgive other people their trespasses. Wala lang din. Kumbaga, walang saysay, walang kabuluhan lang din yung kanyang paniniwala kung hindi niya sinunod yung ni-required ng Panginoon. Faith without works is dead, ayon kay James. Faith without works is dead under the law. As another apostle to Israel said, James 1:1, tignan natin sa James 1:1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad greeting. And then in chapter 2, verse 17, even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. So, ano po yung ni-required under the law? Ito po. Ang faith kailangan ng works.
Kasi, faith, walang work, patay. Under the law of Moses. So, kailangan magkasama, faith plus works, dapat lagi yon. Kailangan, sabay. Under the law of Moses, faith and then plus works. Ano ba yung works? Ito yung ni-required under the law of Moses. So, magiging buhay ang paniniwala, kailangan ang kanyang faith ay nakasynchronize doon sa law of Moses. Dahil pag hindi, dead ang kanyang paniniwala under the law of Moses. Dapat yun? Yung kanyang paniniwala ay sasamahan niya ng gawa according to the law. Hindi pwede na yung definition ng works ngayon at karamihan ay tinitignan sa mga believers pag hindi ka nagtuturo, ang paniniwala mo daw dead. Pag hindi ka pumupunta sa church, ang paniniwala mo daw ay dead. Pag hindi ka nag-evangelize, ang paniniwala mo daw ay dead. Hindi po yun, definition lang ng mga preacher yon. Ang kay James, pag sinasabi niya, faith without works is dead, anong work na yun? Anong works na sinasabi niya? Yung nasa kautusan. Dapat ang kanyang ginagawa, yung kanyang paniniwala, dapat ay gagawin niya yung ni-required ng kautusan. Yun po, ang faith niya ay buhay. Nakita niyo? Buhay ang kanyang paniniwala kung ang kanyang faith ay sinamahan niya yung works according to the law, hindi patay yung kanyang faith. Pero, paano kung hindi niya sinusunod ang law of Moses? Hindi niya sinusunod ang law. Kaya ang kanyang faith ay dead. Nakuha niyo? Dapat magkasama po yan under the law of Moses. Yung faith plus law. Kumbaga, faith plus law of Moses, ang paniniwala niya, buhay. Faith without the law of Moses, his faith is dead. Okay? Malinaw po sa atin. Kasi itong verse na ito ay na-misuse. Na-misuse ang mga verses. Ang verse na ito, pero ayon sa context, ang works na sinasabi is the law of Moses. Kaya pag i-backward mong basahin sa verse 10, malalaman mo ngayon na ang tinutukoy pala dyan is the law of Moses. Verse 10, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Ang context kasi dyan na pinag-uusapan is the law of Moses. Yung fight ng mga Israelites that time ay dapat nakasynchronize doon sa law of Moses. Ngayon, kung hindi nakasynchronize doon sa law of Moses, ang fight niya ay dead. Diba? Ganun po yun. Okay. Forgiveness under grace naman tayo. Without condition. Kung kanina, ang forgiveness ay conditional, ngayon naman ay unconditional. So, mamili na lang kayo kung gusto nilang conditional or unconditional or without condition. So, with the dispensation of the grace of God, so, under the But Now program, we are under the dispensation of the grace of God according to Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3, verses 1 and 2. 1 to 3. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you, Gentiles. If you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you, why? How that by revelation He made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. So, si Apostol Pablo ang pinagkatiwalaan ng programang ito. Siya ang apostol under this present program. Si Apostol Pablo, pinili ng Panginoon, at sa kanya inireveal
ang dispensation of grace. So, dito po natin malalaman ang tungkol sa heavenly program. Matutunan po natin sa writings ni Apostle Paul ang good news doon sa ginawa ng ating Panginoon sa cross. Si Pablo ang apostol natin, hindi yung 12. Okay, gusto kong basahin ang Romans 11:13. Sabi ni Apostol Pablo, "For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office." Ang 12 apostol ay hindi apostol natin na mga Hintil. Ang 12 apostol pinili ng Panginoon para sa 12 tribo ng Israel. Pero kung gusto nyong mamili doon sa 12 apostol, dapat alamin nyo muna kung sa anong tribo kayo sa Israel. Okay? Dapat first nyo i-discover kung anong tribo kayo sa bayang Israel. Kung gusto nyo mamili ng apostle or apostol doon sa 12. Kung gusto nyo si Peter, gusto nyo si Matthew at yung iba pang mga apostol, first na i-discover nyo muna kung sa anong tribo kayo sa bayang Israel. Kung hindi naman, dapat ma-recognize nyo na si Apostol Pablo pinili ng Panginoon para sa mga Hintil. So ang apostol natin, si Apostol Pablo. At idagdag pa natin, hindi lang siya apostol natin, kundi siya ay teacher din. Siya ay preacher. Ayon sa 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2 verse 7, "Whereunto I am ordained," sabi ni Apostol Pablo, "I am ordained a preacher, I am ordained an apostle, and I am ordained as a teacher of the Gentiles." So, siya ay ordained. Preacher, ordained apostle, ordained preacher. Teacher. Saan? Kanino? Sa mga Gentiles. So, hindi lang siya apostle, teacher, preacher din. Idagdag natin yung 2 Timothy 1:11. "Whereunto I am appointed." So, aside from he was ordained, he was appointed din siya. Appointed as a preacher, appointed as apostle, appointed as a teacher of the Gentiles. Si Apostle Paul. Kaya, sa kanya inireveal, ipinagkatiwala ang forgiveness without condition kay Apostle Paul. Sa kanya ipinagkatiwala ang dispensation of grace. Kaya ipinapangaral niya na ang salvation by grace. Ipinapangaral din niya na ang redemption through His blood. Ipinapangaral din niya our justification through Christ. Nakuha niyo po? Hindi katulad noon na pagtrabahuan ng tao. Salvation dito, pagtrabahuan. Para maligtas ang tao dito, mag-work, pagtrabahuan niya muna. Dapat niyang gagawin yung ni-required ng Panginoon. Ang dami pong gagawin. Since the meaning and scope of Christ, cross was kept secret, hid in a mystery. The revelation of the mystery changed how forgiveness was granted by God. So may changes doon sa forgiveness. Unlike before, na-mention natin na dapat pagtrabahuan ng tao. Pero under this program, under the dispensation of the grace of God, mayroon pong changes. Hindi na kailangan maghirap ang tao para gagawin ang forgiveness or para siya mapatawad. Dito po, ang forgiveness mangyayari lamang kung paniniwalaan ang Panginoong Hesus na siyang gumawa lahat para sa atin. Ginawa na niya. Ginawa na niya, enough na po, complete na po yung work ni Christ. Ang part natin is maniwala sa kanyang ginawa. Kaya may idagdag natin yung 2 Corinthians 5:17, lahat ng naniwala, lahat ng na kay Kristo. Anong sabi niya sa
2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Wala na yung dati. Yung old things dito, referring to the old program, old things. Ano ba yung mga na-required dyan? Yung forgiveness, requirements, all things are passed away. Wala na po yun. Hindi mo na po kailangan i-perform yung mga requirements under the Old Testament. Yun po yung tinatawag na old things change. Under the But Now program, we are one, considered as new creature. Okay? New creature. So, the scope of Christ's cross was kept secret, yes. Alam po natin yan, and then the Apostle Paul, ipinagkatiwala, hid in a mystery. Idagdag natin yung Colossians chapter 1, verse 25 to 27. Verse 25. Whereof I am made a minister, according to the dispensation of God, which is given me, or given to me, for you to fulfill the word of God. Even the mystery which has been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints. To whom God would make known what is the riches of the glory of the mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. So, it was secret, but now revealed. So, nung na-reveal po, ang forgiveness, hindi na katulad noon. May changes na rin. May changes, hindi katulad sa law of Moses, mayroong condition. Under the dispensation of grace, forgiveness without condition. Forgiveness before the dispensation of God's grace was conditioned upon performance. Okay? Ano po yung tinutukoy dyan? Tinutukoy niya yung law of Moses. Before the dispensation of grace, forgiveness was conditioned upon performance. Sino po yung mag-perform? Yung tao. Kaya nga yung priest, siya yung tinatawag na mediator that time. Siya yung taga-pamagitan ng Israel to God. Siya yung mag-perform. Tao yung mag-perform. Pero, dapat gagawin yung mga requirements. It required man to respond according to God's instructions under the law. Ulitin ko po, since ito ay conditional, it required man. It required man to respond according to God's instructions under the law. But today, in our time, in our dispensation, we are not under the law. In Romans 6:14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. We are not under the law, but under grace. God's forgiveness today is what? Granted according to God's unconditional grace. Nakuha niyo? Granted. Forgiveness today. Hihingiin mo pa ba yun? Everyday hihingiin mo sa Panginoon, ginawa na niya. God's forgiveness today is granted according to God's unconditional grace. Tapos na pong ginawa niya, yung kanyang dugo, yun na yung basis. Walang condition yun, yung kanyang dugo, yun yung basis sa kapatawaran ng tao. Hindi naman kailangan paulit-ulit mamatay ang Panginoon. Once lang po siya. At ang kanyang dugo, yun yung basis ng kapatawaran natin. Kailangan lang i-acknowledge yung kanyang ginawa sa krus. Yun lang naman po eh. Kailangan mong maunawaan yung ginawa niya mismo sa cross. Pag hindi mo na-acknowledge yun, pag hindi mo na pinaniwalaan yung ginawa niya mismo sa cross, paulit-ulit mong gagawin yon,
Everyday mong hihingiin yun, kaso lang, wala namang ganong turo sa Bible na everyday hihingiin. Yung sa Israel nga, hihingiin nila, pero kailangan muna nila yung priest. Kailangan nila yung sacrifices. Kailangan nila mag-confess. Kailangan yung humble heart. Kailangan nilang mag-pray. Ang daming ni-require. Hindi naman pwede na hinihingi yun everyday. Under sa Old Testament, hindi gano'n. Under sa our time, ginawa na ng Panginoon. Kaya ang blood, kailangan i-acknowledge natin yung dugo ng ating Panginoon na hanggang ngayon ay effective. Amen. Ang blood ng Panginoon hanggang ngayon ay mayroong power to cleanse sa kasalanan na makapagpatawad sa atin. Kaya ang message ngayon ay ang cross. Ang mensahe ngayon, para ang tao ay maligtas, yung ginawa mismo ni Kristo sa cross. Anong sabi sa 1 Corinthians 1:17? 1 Corinthians chapter 1, verse 17. Verse 18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. So ang message of the cross hanggang ngayon ay mayroong power to save. Dapat maniwala. Okay, under grace, God's forgiveness today is granted according to God's unconditional grace. According to the mystery of Christ, salvation is offered freely. Ulitin ko. According to the mystery of Christ, salvation is offered freely through the finished work of Jesus Christ to all that believe. Mayroon ka pa bang gagawin? Free na nga yun. Pagtrabahuan mo pa ba? Hindi na. Kailangan mo lang paniwalaan yung ginawa niya sa cross. Kailangan mong paniwalaan yung ginawa niya doon sa cross. Balik tayo sa Romans 3. Start sa 22. Chapter 3, 22 hanggang 25. Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ, and so on upon all them that believe, for there is no difference. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. Malinaw po, salvation is offered freely through the finished work of Jesus Christ. Ang dapat lang po nating gagawin, pag narinig natin ang Ebanghelyo, napakinggan natin ang Ebanghelyo, maniwala. Amen. Okay? After that, ang banal na Espiritu ang siya yung bilang tatak sa mga naniniwala. Ayon sa Ephesians chapter 1, verse 13, 1:13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Kailangan mo nang maniwala dito para magkaroon siya ng silyo na banal na Espiritu. Under the time pass, wala pong silyo na maranasan ng ang mga kingdom believers. Hindi sila sealed by the Holy Spirit. Ang katuruan na ang tao pag naniniwala ay mayroong silyo na banal na Espiritu ay ang mga believers under this present time. Ang mga grace believers. Okay? Mga grace believers, sila lang po ang sinilyuhan ng banal na Espiritu. So anong gospel ang kanyang paniniwalaan? Gospel of grace. Pag hindi niya paniniwalaan ng gospel of grace, wala pong silyo. Hindi po siya tatakan kung ang kanyang ipinapangaral ay kingdom gospel. Wala pong tatak na Espiritu. Dahil ang mayroong tatak na banal na Espiritu ay ang mga naniniwala sa gospel of grace. Nakuha yung point? Wala po sa kingdom. Wala pong sealing doon. Free salvation includes free forgiveness.
Kung mayroong free salvation, kasama na doon yung free forgiveness by God's grace through faith. Tandaan po natin, through faith, without any condition for us to perform. Nakuha niyo po, free salvation, free forgiveness. Under the time pass, hindi po free ang salvation, hindi rin free ang forgiveness. Mayroon silang gagawin. Under this dispensation of grace, inoffer na ng Panginoon free salvation. Inoffer na din niya yung free forgiveness. Ang part natin, maniwala. Okay? Maniwala. Hindi na kailangan tayong mag-perform. Ang Panginoon ang nag-perform. Idagdag natin yung Ephesians 1:7. 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. And then Ephesians 2:8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9, not of works, lest any man should boast. And in Romans 4:5, Romans chapter 4, verse 5, but to him that worketh not, but believeth in him that justified and godly, in his faith is counted for righteousness. So, under this dispensation of grace, kaligtasan free. Forgiveness free. Through faith in Christ's finished work, without any condition for us to perform. This is the mystery of the gospel of the grace of God to all men. Bakit po mystery? Dahil nga, hindi alam ng mga propeta noon na mayroon palang free salvation. Hindi alam ng mga propeta noon na mayroong free forgiveness. Di ba? Ito po ay mystery na inireveal ng Panginoon kay Apostle Paul na sa pamagitan ng gospel of grace, malalaman ng tao na ang Panginoon, inoffer niya ang kaligtasan libre. Inoffer niya ang forgiveness na libre. Wow! God's justice requires performance to forgive. God's grace requires the performance of Jesus Christ to forgive. Magkaiba. Under the law, mayroong performance na dapat nilang gagawin, pero under grace, ang ni-require po dito, yung performance mismo ng Panginoon para tayo'y mapatawad. Ang Panginoon ang nag-perform para sa kapatawaran natin. Noon, ang tao ang mag-perform para sila'y mapatawad. May kaibahan po yun. God's justice requires performance to forgive. God's grace requires the performance of Jesus Christ to forgive. Basahin ko lang ang Romans 5:8. Romans 5:8. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. God did not require our performance to give us forgiveness. Tandaan po natin, God did not require our performance to forgive, to give us forgiveness, nor do we require the performance of others to grant forgiveness. Anong sabi sa Ephesians 4:32? Forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. So the motivation to forgive under grace, tandaan po natin, the motivation to forgive under grace is for Christ's sake, who died and forgave us freely. This motivation is one of love completely without condition. Since our forgiving others was not a condition for our own forgiveness. Ang ganda po kung naunawaan nyo yung forgiveness under the grace and forgiveness under the law, ma-appreciate nyo po yung forgiveness under this present dispensation.
Bilang pagtatapos, both the law and grace offer forgiveness. Yes? Law at saka grace parehas na nag-offer ng forgiveness and instruct to forgive. But, according to the law, forgiveness is granted upon performance. Nakaya, according to the law, makakasumpong lang ang tao ng kapatawaran base sa kanyang performance. According to grace, forgiveness is freely received through faith in Christ before we do anything. Ang ganda po. Under grace. Kung naunawaan niyo yung under the law forgiveness and under grace forgiveness, sigurado ang pipiliin niyo forgiveness under grace. Okay? Freely received through faith in Christ before we do anything. And many people wrongly depend on their own humility. Ito po karamihan nagkamali. Bakit? People wrongly depend on their own humility, their own forgiveness, their own kindness toward others to receive forgiveness for their own sins. Today, this is a misplaced hope and a vain faith that should be in Christ's work and not our own. Nakalimutan yung work ni Christ. Inaangkin na sa Kanya. Doon siya nakadepende sa Kanyang sariling humility, nakadepende sa Kanyang forgiveness, sa Kanyang kindness. Nakalimutan niya yung ginawa ni Christ. Kaya mga yon ay walang kabuluhan. Okay? Dapat ang paniniwala natin should be in Christ's work, not our own. The law is just to require an eye for an eye, and for someone to always pay for forgiveness, or pray for forgiveness. But praise God, according to His grace, Jesus Christ died for our sins. And forgiveness is now given freely by grace without condition. Sana po mga kapatid, naunawaan niyo po kung bakit napakahalaga maunawaan ang mga bagay na ito. Yung tinatawag na the Lord's Prayer ay conditional forgiveness. Ibig sabihin, yung nilalaman ng tinatawag Lord's Prayer ay tungkol sa conditional forgiveness. Okay? Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon. Salamat sa mensahe na aming napakinggan. Nawa ang mga katotohanan ito ay mananatili sa aming puso't isipan. At ito din ay magiging basis mo para sa aming spiritual growth. Maraming salamat sa presensya ng bawat isa at aming pinagkakatiwala sa inyong lahat sa pamagitan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming